Nauna rito, nakipagpulong din si Pangulong Aquino sa mga negosyante sa Sydney. Inilahad ng Pangulo ang malaking potensyal sa larangan ng pamumuhunan ng Pilipinas. Ang ulat naman mula kay Rocky Ignacio. Ipinagmalaki ni Pangulo Aquino ang malaking potensyal sa larangan ng pamumuhunan dahil sa pagbuti ng sitwasyon pang-ekonomiya at pananalapi ng Pilipinas sa kanyang pagharap sa Business Forum sa Sydney, Australia. Nagpatuloy ang aktibidades si Pangulo Aquino sa Sydney sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa Australia. Matapos makarecover mula sa pananakit ng tiyan, muling naging abala ang Pangulo sa pagharap sa mga business leaders sa Sydney. Dito muling ipinagmalaki ni Pangulo Aquino ang malaking potensyal ng Pilipinas sa larangan ng pamumuhunan dahil na rin sa pagbuti bunsod ng mga reforma. Ayon sa Pangulo, katulad ng tourism slogan na It's More Fun in the Philippines, ganito na rin ang aasahan ng mga negosyante sa bansa. Some of you may have heard of our country's tourism invitation. It's more fun in the Philippines. That isn't merely a slogan. It's the truth. But let me share with you another basic truth about our country. The Philippines does indeed work. It works because of the Filipino worker, known to be hardworking, loyal, and creative. It works because of a democracy that has given us a clear mandate to enact change. It works because of the policy environment that complements the talent of our workers. A level playing field that makes certain that succeeding in my country is no longer a matter of gaining the favor of any high-ranking official, and which ultimately makes it easier for companies to come to our shores and hire our countrymen. Patunay anya dito ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 6.1% sa kabila ng umiiral na global financial crisis, kasabay na rin ang pagbuti ng credit ratings ng bansa. Sinabi pa ng Pangulo, patuloy pa rin ang reforma sa Pilipinas, di lamang kontra korupsyon, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng mahalagang programa sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo publiko. Inilatag rin ni Pangulo Aquino ang reforma ng Pilipinas sa larangan ng pagmimina sa ilalim ng Executive Order 79 na naglalayong makahikayat pa ng maraming pamumuhunan. These past 2 years and 3 months, our country has replaced the discouraging statistics of its past with hard-earned metrics of success. In the first semester of 2012, for example, our GDP grew by at least 6.1%. May I say at least because we are in the process of reviewing it, and I understand that it will be better. Hopefully, they'll tell me by the time I get home. And it has exceeded most expectations, and may I add, including our own. And I did tell our economic manager, Director General Balisacan, that in case he does further errors of this kind, wherein when we correct ourselves, it is adjusted upwards, I will never feel offended. Please continue making those mistakes. Okay? The Philippine Stock Exchange Index has hit a record high 46 times, and that is in 27 months of our administration. We have received 8 positive credit ratings actions from international credit ratings agencies, most recently with Fitch and Standard and Poor's, placing us just 1 upgrade away from being considered investment grade. Samantala, muling binigyan diin ng Pangulo na kakambal na mabuting ekonomiya ang matatag na seguridad sa bansa. Dito inilatag ng Pangulo ang kabutihang hatid na nilagdaang framework agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Ang Australia ay isa sa mga bansang sumusuporta sa peace process sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.